So isang magandang umaga sa inyo lahat, ano? Nais ko lamang ibahagi ang salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, ano? So magpapalad tayo dahil tayo may buhay, kalakasan, bagong hininga na muli niyang pinagkatiwala sa atin, ano? Ngunit ang iba ay hindi na pinagpala, pinami na ang kanilang buhay, ano? So napakapalad po natin, ano? So namnamin nyo ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sabi doon sa Santiago 4:14 or James 4:14, ano ang ating buhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam. Natapwat tayo ay isang singaw lamang ng parang isang usok ng sinaing, nalilitaw sa sandaling panahon at pagdaka ay mapupog na o malulusaw, ano? So ganun tayo ay nalintulad sa salita ng Diyos sa Santiago 4:14, ano? At ngunit lahat sa atin itinakda ang mamatay na minsan. Sabi yan sa Hebrews 9:27 na once tayo ay bawian na ng buhay, ang ating pisikal na katawan ililibing mabubulok, ngunit ang ating kaluluwa on the spot ay harap sa hukuman ng Diyos, the judgment day na tinatawag, ano? Ayon yan sa Hebrews 9:27, ano? Balik-balik na rin mo ng Bible, wala kang mababasang purgatorio. Meron yung 40 days and 40 nights na paglalakad ng ating Panginoong Jesus. Yun ang nakasaad doon. Pero yung sinasabing purgatorio, wala kang bumabasa sa Biblia, no? At ngunit sabi nga doon sa Romans 3:10, lahat tayo ay makasalanan, walang sino man ang matuwid, wala, ni isa. Ngunit sabi doon sa Romans 3:23, dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo hindi nakaabot sa kalawalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sabi doon sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngunit may kaloob ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung pinagkakaloob niya sa atin? Ito ay ang buhay na walang hanggan sa piling niya, ano? Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth and the life, no one cometh unto the Father but by Him. At sabi naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life. So mapapalad tayo, no? Dahil siya ay ipinako sa krus, namatay inilibing, bumuhos ng kanyang banal na dugo, nang siya ay nanaog dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ano? So sana tayo ngayon na nagdurusa sa impyerno, no? Ngunit dahil sa kanyang kahabagan sa atin, siya ay nanaog dito sa lupa, tinubos ng ating mga kasalanan ng kanyang banal na dugo. So paano ba natin makakamtan ng kaligtasan, no? Sabi nga sa Ephesians 2:8-9, ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos upang ang sino man ay huwag magmapuri sa kanyang sarili, ano? Ito ay kaloob niya by faith, ano, sa atin, ano? At sabi doon sa Acts 16:30-31, nang si Paul and Silas ay nangaral sa Roma, ngunit sila ay pinakulong at idinakip ni Julius Caesar dahil sa kanilang pangangaral sa salita ng Diyos. Nang sila ay pinakulong, ang ating Panginoon sa nagpadala ng isang anghel na sugo upang sila ay pawalan sa kulungan. Nagulantang ang Guardia Civil kung bakit paano sila nakawala, dahil sila ay nakatali ng tanikala, ano? Nang papatayin ng akma ng Guardia Civil ang kanyang sarili dahil sa pagkatakot. Sabi ni Paul and Silas, wag mong patayin ang iyong sarili, ikaw ay mag-depend sa Panginoon Diyos. Sabi ni Paul ng Guardia Civil, sir, what must I do, sir? Sabi gano'n ng Guardia Civil. Sabi sa verse 31, sampalatayanan mo ang ating Panginoon Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong buhay, ikaw ay maliligtas, at ang iyong sangbahayan. So magandang umaga sa inyo lahat, at walahin kayo nawa ng Diyos sa inyong mga biyahe at ang iyong mga pamilya. God bless sa bawat isa.